Mga Lods, magandang araw sa inyo. Meron pala nagre-request ng breakdown naman daw ng Boston versus Dallas Mavericks. So, hindi to prediction, Lods. Gagawin natin tong breakdown na to para meron tayong matutunan sa mga offense and defensive strategy at kung ano ba yung nangyayari. At para medyo maintindihan din natin kung paano ba mag-analyze ang mga coaches sa organized basketball game. So, magbo-board tayo mga Lods. Siyempre, ang una muna natin kailangan malaman, paano nga ba mag-offense ang Dallas Mavericks? Actually, may video naman ako niyan pero ibabalik lang natin ng konti. High pick and roll naman ang ginagawa ng Mavericks. Mavericks dito los yung dilawa, yung red ang defense. Sa Timberwolves, ang ginagawa niya rito is minamanipulate ni Luka Doncic to. Yan, minamanipulate niya yung bantay niya para magkaroon ng delay. So ngayon, pag nagkaroon ng delay dyan at tumama, pwede na siyang tumira. Siyempre, hindi yan papayagan ng Timberwolves, kagaya ng sinabi ko. Mag-show up yan. Once na mag-show up yan, biglang lalapag to dito. Magro-roll yan. Pwede siyang sumunod kung gusto niya, magkakaroon ng mismatch. Pero ang ginagawa nila dyan, minsan, ito ang bumababa. Ang nagiging problema rito, mga Lods, si Karl Anthony Towns to. Hindi siya ganun kagaling na help side defender na kagaya ni Rudy Gobert. Kaya nga si Rudy Gobert yung pinapangat nila para humina yung weak side help nila. So ngayon, madalas nangyayari, nalilate, napapasahan to, nakakatira. Ngayon, kung mag-early naman siya rito, bababa ng tuluyan to, ipapasa rito, malayo ang help. Malayo ang recovery. Kung makarecover naman, ibinalik dito, makakatira to. Ganyan ang nangyayari. So sa madaling salita mga Lods, dahil sa galing ni Luka Doncic dito sa ibabaw, nagkakaroon ng lukot ang defense ng Timberwolves. Doon nagkakaroon ng butas. At yun yung tinitake advantage ng Dallas Mavericks. So ngayon, paano naman yan Lods kung ang kalaban nila is Boston Celtics? Lods, again, ang Minnesota is built to beat a team na merong big man, post threat. Kaya nga kinuha nila si Rudy Gobert para bantayan si Jokic. Kasi, siyempre, kung sino yung champion, yun yung tatargetin mong talunin. And also, alam mo, ka-conference mo. Ang Boston Celtics, hindi nila ganun pinagandaan yun. Ang Boston Celtics is, kaya mag-switch yung apat na player nila. Si Jrue Holiday, Tatum, si Jaylen Brown, at si White. Ang hindi lang gaanong okay sa pag-switch ay si Al Horford. So ngayon, Lods, ano nga bang advantage pag kaya mo mag-all switch? Pagpalagay lang natin na si White ang pinay-screen nila. Yung bantay ni White ang pinay-screen. So ngayon, kung bantay ni White ang pinay-screen dito, pwede siya mag-switch. So ngayon, pagpunta ni Luka dito, pag-switch, ganyan lang sila. So walang nangyari sa offense nila. Hindi nagkaroon ng advantage. Hindi na kailangan lumukot ng depensa ng Boston Celtics. Which is yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema ang Timberwolves. Wala nang ganong lukot, wala nang ganong help side. Bakit? Nag-switch lang naman sila. Naubos lang yung oras ng Dallas. Kung mag-screen ulit, edi mag-switch lang din sila ulit. So wala pa rin mangyayari. So, siyempre, hindi naman gano'n ang gagawin ng Dallas. Magwa one-on-one din sila minsan dahil kaya rin naman nila magwa one-on-one. Pero siyempre, ang ilalagay nila si Jrue Holiday muna para mabigat ang bantay ni Luka Doncic. Alam naman natin si Jrue Holiday is a better defender kahit sino man na small man doon sa Timberwolves. So ngayon, siyempre, matalino si Jason Kidd ang gagawin niya. Hindi namin gagawin yan. Siyempre, kukunin namin na screener yung bantay ni Al Horford. Para si Al Horford ang aangat. So ngayon, Los, hindi ko lang alam kung gagawin ng Boston Celtics to. Yung pre-switching. Ibig sabihin ng pre-switching, bago pa makarating yung screen na to, yan, mag-i-screen tong 5. Ito si Al Horford. Biglang bibitaw si Al Horford dito, kukunin to. Biglang magsiswitch sila dito. Para pag angat ng bantay ni Al Horford dito, hindi na si Al Horford to nandito. So pwede silang mag-switch. Yan. Ang problema lang yan, Lods, pag pinasa rito, if ever na Kyrie Irving to, kailangan talaga mag-drop down netong todo. Yun lang, Lods. Ang kaganda lang kasi sa Boston Celtics, dahil nga yung apat nila is athletic, kayang dumipensa, very disciplined sila sa defensive rotation. Baka lang, mas kayanin nila kung sakaling maiwan to, baka lang mas kayanin nila mag-switch back lahat. Baka lang mas kayanin nila compare sa Timberwolves. Kasi mas capable nga yung team nila dahil yung foreman nila is parang alanganin na 2-3-4, di ba? Sila Jrue Holiday, Tatum, si White, at pati si Jaylen Brown. Unlike sa Timberwolves kasi, sila Karl Anthony Towns, sila Gobert kasi, dalawa kagad yung hindi kagad pwedeng dumipensa sa mga maliliit. Pagkatapos, ayaw din naman ganong pagurin ng Timberwolves si Conley. So isipin nyo to, Lods, balik natin. Pagpalagay natin Timberwolves naman ulit yung pula. Si Anthony Edwards to, si Daniels to, tapos si Conley to. Ayaw natin ganong bumutay si Conley. Mapapagod siya medyo may edad na siya at mas maliit siya. Pagkatapos si Karl Anthony Towns, and si Gobert, medyo liability sila pag nagkakaroon ng switch. So, tatlong player kagad yung hindi capable sa pag-switch. Si Daniels lang, or si Alexander o si Edwards lang pwedeng mag-switch talaga.
So, hindi sila capable talaga ganong bantayan pagka nagkaroon ng two-man game ang Dallas Mavericks. So, isa yung siguro sa weakness ng Timberwolves na unti-unti ko na nare-realize ngayon dahil sa pinapanood ko pa unti-unti. So, sa Boston, tingnan natin kung ano yung strategy na gagawin ni Jason Kidd. Pero, kagaya ng sinabi ko, kung paano dumipensa ang Timberwolves ay hindi ganoon ang Boston Celtics. Dahil ang Boston Celtics, mas capable sila sa mas mabilis na defensive rotation and mas capable sila para mag-switch. Dahil nga, 4 sa loob sa kanila kaya mag-all switch. So, yun lang mga Lods ha. Tingnan pa natin kung meron pa tayong makikita at kung meron pa tayong pwedeng matutunan bago magsimula yung game na yun. So, yun lang mga Lods. Thank you.